Ganyan din po ba yung bougainvillea nyo? Yung tipong nakatanim sa lupa, nakadirect sa lupa, tapos sobrang lago na ng kanilang mga sanga, to the point na nakaka-disturb na siya dun sa ibang mga halaman mo sa garden. Minsan naman ganito, malago na siya, tapos nakahiga siya doon sa lupa. Ito pa ang isang bougainvillea ko na nakatanim sa lupa na halos nakaakyat na doon sa ibabaw ng greenhouse at nakakuvera na yung dapat sana ay naaarawan ng mga bougainvillea sa loob ng greenhouse. Kumbaga nakakasagabal na siya. Para po sa isang propagator na katulad ko o yung mga nagtatanim ng bougainvillea at ibinebenta ito, advantage po ang may maluwang na space sa garden upang makapagtanim ng bougainvillea direct sa lupa. Dahil mas mabilis itong lumago, mas mabilis kang makakarami ng mga sanga na maaari mong itanim. Pero kung ikaw ay collector lang or bili ka lang ng bili, gusto mo na mas maraming variety, kailangan yung bougainvillea mo ay hindi masyadong malago at hindi masyadong nakakaagaw ng space sa garden mo. So dito po sa mga bougainvillea na ganito na nakatanim sa lupa, ito po ang maaari nating gawin kapag sobrang malago na po sila. So isa po sa aking isasuggest ay hukayin po ito. Yes po, hinuhukay po namin yung mga bougainvillea na sobrang laguna at medyo malaki na po yung puno. Dahil kapag ang bougainvillea po na nakatanim sa lupa ay malago na, sigurado po ang puno niyan ay medyo maganda compare sa karaniwan. Lalo na kung ito ay matagal na or may edad na. Ito po, tingnan nyo yung aking mga bougainvillea dito na ito po hindi ko hinukay sa garden ko. Binili ko lang po ito. Yes po, may mga nagbebenta po talaga ng ganito na sila po yung humuhukay. Ito po yung hanap buhay nila. Kung saan lugar po nila hinuhukay yan. Mga bougainvillea po yan. Ayan. So yung ating mga bougainvillea na nakatanim sa lupa, pwede po nating hukayin at itanim din na ganito sa isang paso. Ayan. Kunin po natin yung pinakamalaking parte niya, yung malaking parte niya, yung pinaka puno. Ayan. Ganyan po ang pagtatanim. Kapag po itinanim mo sila, itanim mo na po siya sa paso na matibay kasi pang matagalan na po ito. And then, ang gagamitin mo po sa pagtatanim ay kung nakikita nyo po yung sa tanim ko ay yan, river sand po yan. Nabibili po yan sa mga pangkaraniwang hardware lang din po. Nabibili yan. Siguraduhin lang po at tanungin lang kung sa hardware kung talagang sa river nakuha. Kasi po pagka hindi ay tumitigas po yun, hindi po magandang gamitin yung ginagamit po talaga sa construction na mga white, yung white na buhangin, yun, hindi po maganda pong gamitin yun. White sand, ganun. Ito po maganda, galing po sa ilog, river sand po ang tawag yan. Ganyan po yung ginagamit ko lagi sa pagtatanim ng mga puno ng bougainvillea ganito. Yan, matibay na paso, cement pat, makapal po yan, and then river sand. Tapos po, ilalagay mo po siya sa lugar na hindi naaarawan. Ako po, yung lugar na to, morning sunlight lang po yung nare-receive nila. Kasi nasa ilalim po sila ng malaking puno ng mangga. Pero dito sa part na to, tingnan nyo, may araw. So, nasisilayan din sila ng liwanag ng araw or naaarawan din sila sa umaga. Huwag nyo po lalagay sa lugar na madilim. Yan, hindi po sila makakatubo. Kung itatanong nyo po sa akin, ilang edad ng bougainvillea yung pwedeng hukayin. Depende po sa inyo. Pagka medyo lumaki-laki na, katulad po nito. Oh. Yan, kita nyo, nakatanim sila sa maliliit lang na paso. Medyo maliit lang yung puno nila. Pwede na po yan. So, depende na po sa inyo yon kung anong edad nyo huhukayin. Ito naman po, tingnan nyo, mas maliliit po yung puno nito. Yan. Mga ano lang po ito, mga pinagputulan lang kasi. Kahit po maliliit na ganyan, pwedeng hukayin.
Pwede rin pong palakihin. So, depende po sa inyo kung anong size yung gusto nyo. Yan, nasisilayan ng araw. Ayan, tingnan nyo po at meron na po silang simulang tubo or nagsisimula na po silang mabuhay. Yan, may mga sprout na. Yan. Tapos pag nag-start po mag-sprout na ganito, yan, pag nag-start na ganyang mag-sprout, ilagay nyo na po doon sa lugar na naaarawan ng halos kalahating araw. Ayan. Mga 4 hours na naaarawan, katulad po nito. Ito po, mga nag-wrap na to kasi buhay na buhay na. Dito ko na po nilagay sa open area yan. Pagka buhay na po, marami ng sprout na ganon, ilalagay ko na po sa open area. Kapag po nanatili dito sa lugar na ilalim ng mangga o ilalim ng puno, nauulan, tapos nanatili dito, hindi nyo agad inalis dito, ganyan po mangyayari. Oh. Yan, nabubulok. Ito po, marami po kasi kaming ginagawa sa garden, hindi po agad naialis dito. So, nabulok na. So, hindi ko na maipaalis kasi marami ng bulok. So, isang araw ay ipapaalis ko yung bulok na yun, ipapatrim ko. Then, pag tumubo ulit, at saka po aalisin dito. Ayan sila. So, pagkayari po niyan, kapag tumubo na at buhay na, alin sa dalawa pwede nyo pong i-graft. Kung hindi naman po kayo marunong mag-graft, ay iaayos na lang po natin yung mga sanga. Kung itatanong nyo naman po sa akin, bakit buhangin ang ginagamit sa pagtatanim? Bakit hindi lupa? Ito po ang sagot ko. Tingnan nyo po, nasa ilalim din po ng mangga ito. Kita nyo naman may dahong mangga pang nalaglag. Matagal na po dito to, hindi po nabuhay. Ang ginamit po dito ay lupa. Lupa na may ipa. So, hindi po siya nabuhay. So, isa rin po, sisiguraduhin din po natin yung butas ng ating paso. Ito po, walang butas sa side. Nasa ilalim po yung butas niya. Maybe, yun po isa rin sa dahilan kung bakit hindi siya nabuhay. Baka nag-i-stuck siya ng tubig sa loob. Kasi, sa loob ng paso, kasi yung butas niya nasa ilalim. Hindi masyadong mabilis ang pagtulo or pagtapo ng tubig. Unlike yung mga ganitong paso, tingnan nyo, nasa side po yung butas niya. Ayan. May butas po sila sa gilid. So, pag dinilig mo, yan. Pag dinilig mo, mabilis ang tapon ng tubig. Hindi po nag-i-stuck sa loob. Hindi mabubulok yung mga puno. Hindi katulad nito, nasa ilalim yung butas. Walang butas po sa gilid. Sa ilalim po ang butas niyan. Nahirapang lumabas yung tubig. Posible rin po dahilan yun. At posible rin dahilan sa lupa itinanim. Ito pa po ang isa. Lupa at iba po yung pinagtaniman. Kawa po yan, siguradong nasa ilalim ang butas niyan. Pero matagal na rin po dito. Hindi po nabuhay. Ayan. Samantalang yung katabi po niya, river sand po yung ginamit. Ayan, buhangin yung ginamit. Ayan, mahahaba na po yung mga sanga. Hindi ko pa naiaalis kasi bala ko i-grab dito sa ilalim ng puno para malamig. So, yun po yung dahilan bakit buhangin or river sand yung sinasuggest kong gamitin. Marami na po ako nasubukan, hindi po nabuhay doon sa lupa kahit may kahalo itong ipa. Ewan ko lang po kung paghahaluin nyo yung buhangin at saka yung lupa. Sana mas lamang po ang porsyento ng buhangin. Ayan, pag yung puno po ninyo ay i-graft nyo, ganito po ang kalalabasan nila. Ayan, nasa cement pot, tapos i-ginwrap nyo, nagkaroon siya ng iba-ibang kulay ng dahon pa lang dahil hindi pa mabulaklak ngayon. O, ito sa ibaba niya, mga yellow na sanga naman. Or, katulad nito, ayan, sa dahon pa lang, iba-iba na ang itsura nila. Yan, ganyan po. Yung nahukay natin na puno. Ganyan po yung ginagawa namin. Yan, sa pag-graft po yan. What if po hindi kayo marunong mag-graft? Ayan, doon naman po tayo sa bukid. Nandun po yung mga hindi namin na-graft.
Ayan, ito po yung sample na hindi po siya grafted. Kung nakita nyo po, yan, simple lang yung puno niya. Hinukay lang na ganyan ng puno. And then, ito po yung mga sanga niya. Bulaklak na lang po ang kulang. Kung napapansin nyo po, nakaayos na, nakapalupot na yung mga sanga, katulad ng ginawa natin dun sa nakaraan nating vlog, sa last vlog natin. Buo na yung sanga niya, pabilog, kompleto na. Naghihintay na lang siya na magkaroon ng bulaklak. So, ganyan po ang maaari ninyong gawin doon sa huhukayin ninyong bougainvillea. Bubuhayin nyo ng panibago, and then, aayusin yung mga sanga na katulad niyan. Lalo na po ito, ang laki po ng pagkakapuno niya, ang laki ng puno niya, and then, nakaayos na po yung mga sanga, naghihintay na lang na magkaroon ng bulaklak. Ayan. Ito pa po. Maganda po ito. Ano po, Calif Gold. Kulay yellow po yung variety na to. Maganda po yung puno niya. And then, yung mga sanga niya, nakaayos na. So, naghihintay na lang din po ng bulaklak. Ito po yung mga inaalagaan namin dito sa bukid na hindi grafted. Mga maliliit na puno po na hindi na po ginrap para mas mura pong maibebenta. Minsan po kasi, lalo na pag season, may nagpupunta dito ng mga buyers na naghahanap ng mas mura. So, ito po yung mga ino-offer namin. Mas mura po ito kaysa dun sa grafted. Kasi po, mga ordinary lang po na variety ito. And then, ito yung talagang original niyang sanga. Hindi po katulad sa grafted na mga rare varieties po ang nilalagay namin at iba't ibang klaseng rare varieties. Ito po ay mga original na sanga. So, syempre, mas mura, mapepresyohan. Ayan, hindi pa po sa ngayon binebenta to, maghihintay pa po ng bulaklak. Kapag mabulaklak na, at saka po natin ibebenta, at saka natin pipinturahan yung mga paso para ma-ready sa pagbenta. So, that's all for today's vlog about mga bougainvillea natin na nakatanim sa lupa, na nagwa-wild na or sumosobrang lago na ang mga sanga. Yan po ay isa sa mga isinasuggest ko na gawin. Hukayin, itanim sa paso, after na mabuhay, ay i-graft or iayos na lang yung mga sanga according dun sa last vlog natin na pinapalupot. Ayan. Po, marami pong salamat sa patuloy ninyong panonood ng aking mga vlogs about bougainvillea. Bye!